Okay, welcome po muli dito sa ating munting channel mga ka-trigger, at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Ngayon ay meron tayong lilinawin mula sa katanungan ni Karim Sapayani. Ito ngayon ang magiging content natin. Sabi niya, Sir, ibig niyong sabihin paltik din po ba yung mga shooters or metro arms kasi Danao Medium? Okay, so dyan tayo. Lilinawin natin ito at sana ito na yung huling video natin tungkol dito sa mga paltik at Danao. Ano ba talaga? Actually, ginawa na natin ito ng video pero medyo malabo pa rin. Okay, so dadagdagan natin yung ating paliwanag. At bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil sa dumadami ang ating mga subscribers. At gayon din, maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong naman kayo para madagdagan yung ating revenues. At ito ay tinutulong natin. Ang kita ng ating YouTube ay para sa 6 na estudyante na mga anak ng single parent na tinutulungan nating makapag-aral. At lalo tigit, maraming salamat doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Kahit po barya-barya lang yan. Yan ay pag naipon natin, marami yan. Huwag po ninyong tawagan yan. Para bumili ng baril. Wala po kaming ipinagbibiling baril. Mag-message lang kayo kung kayo ay may ipaabot na tulong sa ating mga beneficiaries para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel. Katulad ni Aljun Dating at ni Jubit Francisco. At lalo tigit, maraming salamat kay Sir Noli Peace America sa pagpapadala naman sa ating premiere videos. Ayan, at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Okay, sa katanungan ni Karim Sapayani, ang Danao ay isang lugar sa Cebu. Okay. At ang paltik ay baril. Bakit tinawag na paltik? Tinignan ko yung history niyan. Ay noong panahon ng giyera ay kapos ang supply ng baril sa ating mga military, sa ating mga kasundaluhan, lalo na yung tinatawag natin na mga gerilya. So tinuruan sila ng paggawa ng mga homemade na baril para sila ay may armas. So diyan sa Danao. At madali naman silang natuto. Basta pumuputok, ayos, kinopya nila yung mga 1911, kinopya nila yung mga revolver. So yung mga tinuruan dyan, naipasa nila sa kanilang mga anak at mga apo. Hanggang sa ngayon, dahil pinagkakakitaan nila yan. Sa katunayan, dalawa yung yung kasama ko dito na taga Danao. Kaya alam ko ang istorya niyan, yung mga paltik na yan. So, magagaling silang gumawa kahit bigyan mo lamang sila ng lagari, martilyo, kikil, barina, kahit yung mga dimanong barina ngayon, makakagawa ng revolver at saka 45 na 1911. Ganyan sila kagagaling. Ang kaso nga lang, wala silang puhunan. Kasi nga nagkanya-kanya na sila. Merong isang pamilya, sila lang gumagawa ng baril. Yung tatay, yung anak na lalaki, minsan nga yung nanay ang taga-reblo. Oo, kwento sa akin yan ng mga kasi may nagsabi, hindi ka naman taga Danao. Bakit? Dalawa ngayon nagkwento sa akin dito. O pamilya, minsan makakabili ka doon ng bulan ng revolver. Tapos yung doon sa kapitbahay naman, gagawa naman niya ng mga pisa. Doon naman sa kabilang kapitbahay, gagawa naman ng patch. Pagsasama-samahin nila yan. O, isang korporasyon na silang, 3 pamilya na silang gagawa niyan. Tapos pag nabintayan, hati-hati sila. So naging, kumbaga pinagkakakitaan na nila yan. Dahil wala silang ibang hanap buhay, at yan ang naipasa sa kanila ng kanilang mga ninuno, hanggang sa ngayon, sila pa rin ay gumagawa. Yan ay yung tinatawag na paltik. Saan sila kumukuha ng mga materyales? Sa mga scrap, sa mga junk shop. Dahil nga, mura. Dahil nga mura. Di siyempre, hindi naman mabibili ng mahal yung kanilang mga baril.
kung sila bibili pa sa mga hardware ng mga mamahalin ng mga materialis, wala nang bibili ka. Dahil nga, mabilisan lang paltik, basta pumutok, okay na yan. At hindi, take note, hindi pare-pareho ang gawa nila. Kaya yung mga nagtatanong sa akin, matibay po ba yung mga paltik? Paano natin masabing matibay? Hindi naman natin kilala yung gumawa niya, kung sino yan. May mga ahinti lang yan. Yung ang nagkwento sa akin, yung mga asawa nila, nagbabiyahe. Punong-puno yung katawan ng mga baril dito, yung mga babae. Tapos nakajakit na ganun. Tapos iluluwas sa ibang bayan. Doon nila ibinibinta. Nakakalusot nung hindi pa masyadong mahigpit. Ngayon, pag sila yung nagkakahigpitan na, pumupunta na sila sa bundok. Dala-dalanin nila yung kanilang mga gamit. Doon sila gumagawa. Baka sabihin naman ninyo, bakit mo alam, hindi ka naman taga ron. Ay, kwento sa akin nung gumagawa silang gumagawa hindi ko lang pwede sabihin sa inyo yung pangalan. Silang gumagawa kasama ko dito sa Kuwait. Ang galing niyang gumawa, sa totoo lang. Ang gagaling gumawa. Bibilib ka. So, yun ang paltik. Ngayon, yung sinasabi mo, Karim Sapayani, na shooters at saka Metro Arms, nagtayo sila. At meron pang isa yung Damcor. Actually, may video tayo ng Damcor Nagawa sila ng korporasyon na pinalisensyahan nila. Legal na sila. Meron na silang korporasyon doon. Panoorin ninyo yung ginawa na nila yan. Kaya Damcor, meron pa yan. Legal yun. Ang mga customer niyan, yung mga security agency. Ngayon, itong shooter's arm, at saka yung sinasabi mo na shooter's arm, at saka yung shooters, at saka yung Metro Arms, sinasabi mo, nagtayo ngayon sila ngayon ng pagawaan sa Danau. Nagtayo sila ng pagawaan doon. Bakit doon sila nagtayo? Nandun yung mga magagaling na tagagawa bakit kung ako'y magtatayo sa Maynila, di iimportehin ko pa yung mga magagawa? Nandun na nga yung magagaling gumawa. Doon na sila mismo gumawa sa Danau. Doon na sila gumawa ng legal. Kumuha na sila ng lisensya. Pinuhunanan na yan ng shooter's arm. Na shooters at saka ng Metro Arms. Doon na. So, hindi na sila mag-i-import ng O kagaya ko, kinuha pa ako sa Pilipinas, ang laki ng gasto sa akin. Sa pagbisa pa lamang. Sa pagkuha pa lamang. Wala silang makuha ditong lokal na itutumba sa akin Kumuha pa sila. So, doon na sila gumawa mismo sa Danau. Ang ibig mo ba sabihin? Dahil nasa Danau yung pabrika nila? Danau yung Danau yung gawa nila ay paltik dahil sa nasa Danau yung kanilang pagawaan. At kaya yung mga paltik na yan ay tinawag na Danau kasi nga taga Danau yung gumagawa Parang ako'y taga Mindoro, ang tawag sa akin ay Mindoreño. Dahil taga ron ako. Pag ba may pumunta ba dong Amerikano, sabihin mo, Mindoreño din yan, Amerikano na yan. Hindi naman siya taga ron. May mga, ako'y pinanganak sa Mindoro, kaya ako'y Mindoreño. Pero yung mga dumating doon, na mga Batanggenyo, Batanggenyo pa rin yun. Malalaman mo sa punto ng salita. Pag may dumating na Bisaya sa Mindoro, Bisaya pa rin yun. Bisaya pa rin yun. Hindi yung taga Mindoro kasi hindi siya doon pinanganak. Ako, pinanganak sa Mindoro. Kamukha ko, ako'y Pilipino dahil ako'y pinanganak sa Pilipinas. Bakit? Yung bang, kung may pumunta ba sa Pilipinas na mga dayuhan at doon na namuhay, siya ba'y Pilipino? Hindi siya Pilipino. Siya pa rin ay mananatili ko yung lahi niya. Maliban lang, yung iba, nagpa-naturalize na dun. Ganun po yan. Kaya lang tinatawag na Danau. Kasi nga, yung mga gumagawa ay taga Danau. Yung bang kumpanya ng Metro Arms, ang gumawa ay mga taga Danau. Yung bangyari nila ay Danau. Hindi, Metro Arms na may pangalan na yung kumpanya nila. Kaya nga tinawag lamang silang Danau. Kasi nga wala silang kumpanya. Yung mga paltik walang kumpanya yan. Kaya tinawag na Danau yan. Kasi nga wala silang kumpanya. Yung iba ang tawag ay paltik. Basta tingnan natin yung
Tingnan natin yung ang sabi dito sa ang sabi dito sa Google. Ano ang paltik? Ang sabi, a paltik is a Filipino term for a homemade. Filipino term. Yan ay yung homemade na baril. Ang tawag yan ay backyard. Anong dami ko nakapapaliwanag dito, pero meron pa rin hindi talaga nakakaintindi. Illegal firearms, often crudely made from scrap metal. Galing sa mga scrap metal or more sophisticated but still unreliable. Pero pumuputok, hindi unreliable. Designed to look like commercial weapon. Yung titingnan mo, commercial weapon. The practice originated during the Philippine-American War due to shortage government issue firearms. Yan. Panahon pa nung panahon pa nung una yan, First World War pa, nung Filipino-American War pa yan, kulang sa supply ang unang gumawa niyan, mga taga Cavite ng First World War. Kaso nga lang, yung Cavite, malapit sa Maynila, madali silang mga illegal, madali silang mahuli. Pero yung Danao, medyo malayo-layo sa Maynila, maraming taguan doon kasi, mga bundok-bundok Ayun. Medyo nakapag-produce sila doon ng mga maraming illegal. Okay? Due to a shortage of government-issued firearms. Today, ngayon, it's an underground cottage industry. Underground cottage. Pag sinabing underground, illegal. With Danao, Cebu being a major center for production. Meron din yang sa Mindanao at sa Samar. Pero ang sikat talaga dyan ay yung Danao. Yun ang history niyan. Danao na yan. Kaya hindi maawat-awat yung mga paltik na yan kasi madaling pagkakitaan Madaling ibenta, mura. Kaya nagagamit ng mga kriminal. Mura lang Walang license. Ang pampaliwanag dito ay paltik, a Filipino term from homemade firearms. It is usually manufacturing using scrap metal and angle iron. This homemade weapon. Sina? Isa-isa lang sinatawag ko. A homemade firearms. Ito ay, ang paltik ay yung homemade firearms. Paano mo masasabing yung Metro Arms ay homemade? Ay, kumpanya yun. Hindi naman yun home. Company yun Kaso nga lang, doon sila nagtayo ng kumpanya, ng paggawaan sa Danao, kasi nandun niya yung mga magagawa Dadalhin mo na lang doon yung, halimbawa ako, yung mayaman na magtatayo ng isang pagawaan. Di kung saan yung mga magagawa para hindi ko na import, dito na mismo sa lugar na yon. Diyan sumikat nga ang China Kaya lahat ng mura gumawa ang China, yung mga investor, doon mura ang labor doon. Kaya mabibili natin ngayon. Puro made in China, pero mga original yan. Bakit? Ang mga materialis niyan, lahat ba ng made in China ay hindi original? Original yan. Under license yan. Mga materialis niyan. Tingnan ninyo yung mga stereo ninyo ngayon. Yung mga lahat made in China. Kahit dito, made in China. Yung mga cellphone ninyo. Ibig sabihin yung Apple ninyo, made in China. Local yan. Ang materialis niyan at ang lahat ng mga equipment na ginamit diyan ay supply ng ng Apple. Ganon yan. Kahit yung mga Samsung ninyo na mga cellphone. Lahat yan ay original ang gamit. Ginawa lamang sa China. Doon na nila ginawa. Pero original yun. Ganon din yan. Doon na nila dinala yung pabrika sa lugar na yon kasi nandun yung mga murang laborer. Nandun na yung mga magagawa. Hindi na sila mag-i-import pa kung saan-saan lugar. Ando doon ang dali lang Pagbukas mo ng
Pagbukas mo ng paggawaan mo, andyan ang mga aplikante, o pipiliin mo na lang, Juan, o i-screenin mo na lang, o pasok, yan, o nandyan na. Hindi ka na mahirapan. Kasi nga, wala namang gun school sa Pilipinas. Gunsmith school, walang gunsmith school. Nandun sa Danau ang magagaling. Ako, hindi ako taga Danau, pero sa mga paltik ako natutong gumawa ng baril. Inaamin ko yan. Diyan ako nag-umpisa. Nung ako'y natuto na ng tungkol sa mga paltik, bumili na ako ng original. At ibinasi ko na yung aking gawa sa original. Yun ang katotohanan yan. Kaya yung mga nambaba sa akin, bahala kayo. Sa Danau ako natuto magawa. Bakit ako sisira ng mga original na baril? Doon muna ako nag-aral sa mga ang magagaling talaga gumawa ng baril. Hinahangaan ko taga Danau. Dalawa yung naging kasama ko dito. Magagaling talaga. Ako, marunong lang ako gumawa ng baril dahil ako'y machinist. Yan lang ang lamang ko. Hindi ko na kinakailangan yung mga skilled nila. May pag marunong ka sa machine ang lathe machine, yan ang hari ng mga machine. Dahil yan lahat ang gumawa ng mga machine. Kung walang lathe machine, wala ang mga machine na iba. Lahat ng mga machine, dumaan sa lathe machine. Yan ang tanda. Dumaan yan sa mga machinist. Anumang machine yan, dumaan yan sa mga machinist. Yan ang totoo dyan. At ngayon, ang mga machine ay mga computer na, mga CNC na. Yan ang totoo dyan. So, huwag ninyong pagkakamalaan na kung mo yung pabrika ay nasa Danau, ay paltik na. Hindi mo paltik yun. Yun ay kumpanya na. Kung ano yung kumpanya na yun, yun ang tawag dun. Kung yan ay shooter's arm yun. Hindi yun Danau. May kumpanya na Danau na nasa Damcor. May kumpanya na Damcor na nasa Danau. Yun nga yung mga magagaling na kinuha na nilang Kaya may mga pagawaan sa Danau dahil nandoon yung mga magagaling gumawa. So sana naintindihan ninyo ako. Kasi laging kinukumpara nila yung Danau at saka paltik. Unawain ninyo, ang Danau ay isang lugar na may nagkamiron doon ng mga pabrika, mga paggawaan ng baril ng mga legal. Yung mga paltik, yun yung mga illegal. Underground ang tawag doon. So, hindi ko na pahabain yan. At sana ay wala nang magtanong yan. Dahil nagkakagulo, nagkakalabo-labo ang ating mga manonood. Okay. So, ang paltik, ibang paltik, at iba naman yung legal na kumpanya. Okay? So, ay may nagtanong pa nga ay yung bang yung Amscor, local yan. Diyan ay paltik din. Local made. Hindi lahat ng local made ang ibig sabihin ng illegal o yung hindi nakarehistro, walang kumpanya, ay kumpanya na yan kumbaga export quality na yan. Hindi na yan yung mga yaring kinukumpara pa rin nila sa backyard yung mga yung mga yaring kumpanya. Kumpanya na nga yan ginawa na nga legal yan company na yan Bakit mo tatawagin na Danau yan? O yan ay local? O yan ay may kumpanya. Kung ano yung kumpanya niya, yun ang pangalan yan. Kung yan ay Metro Arms, ay Metro Arms yan, hindi man yan Danau. Although yung Metro Arms ay nakatayo sa Danau, Danau na ba yun? Kaya nga may kumpanya na Okay, so alamin natin na kumpanya, B is walang kumpanya. Okay. Nahirapan akong magpaliwanag. Ewan ko ba? Okay, so yan. Tinatapos na natin yan at i-congratulate na lang natin yung ating mga community. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters.
Shout out kay NDC, Noy Peace America, meron kang 71 engagement. Shout out kay Chocolate_Boy, meron kang 31 engagement. Shout out kay Alfred Molihar, meron kang 41 engagement. Shout out kay Adonis Pitogo, meron kang 4 engagement. At shout out kay Rag Ferns, meron kang 85 engagement. At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Papa Burgers, doon sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Yan, makaka-order kayo dyan ng buy one take one sa halagang 40 pesos. Masarap na Papa Burger. Papa Burger talaga kayo sarap. At marami pa dyan mga pagkain na masarap na pwede ninyong ma-order. Okay, God bless us. Hanggang sa muli nating video. Maraming salamat.